Chapter 38. Tuluyan na ngang naging 30 ang lamang ng Cebu nang maipasok pa ni Yulo ang kanyang bonus shot. Mas lalo pa nga nitong napataas ang kumpiyansa ng mga manlalaro nila nang makompleto niya ang kanyang 3-point play. Pagkasambot naman ni Suarez sa bola ay sinalubong na kaagad siya ni Steve Chua at dito na nga siya marahang napaatras. Agad namang tumakbo si Marky rito upang tulungan itong makatakas. Tumayo nga ito sa tabi ni Martin at naglakad papunta sa gitna para hindi ito maistilan. Si Chua naman, nang mangyari iyon, ay tuluyan na ngang tumakbo sa side ng Kalapan upang doon maghintay. Defense! 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 Ito nga ang sigaw ng isang grupo ng Cebu crowd at makikita nga ang mahigpit na depensa ng kanilang mga players sa Kalapan. Nakikita rin naman ang paglaban ni Larry Dizon sa depensa ng katapatan niyang si Moreno. Kalmado lang naman ang katapatan niya at nang gumamit na nga si Larry ng balya ay dito na nga niya pasimpleng itinulak ito upang makatakbo. Subalit ang pangyayaring iyon naman ang naging dahilan upang sumilbato ang referee at matawagan ito ng foul na naging dahilan upang makakuha sila ng turnover. Ano ang ginagawa mo, Babalo? Bulalas na nga lang ni Baron. Para namang maganda ang ipinakita mo noong naglaro ka. Bulalas na nga lang ni Larry at habang nagaganap iyon ay napasigaw na lang si Coach Isaiah dahil pagkasambot ni Chua sa bola ay kumaripas kagad ito ng takbo. Nawawala sila sa focus dahil sa pinapakita ng kalaban. Sabi na nga lang sa isip ni Sir Isaiah at bumigla naman ng hinto si Chua nang masabayan siya ni Suarez na nakita pa nga niyang napahinga ng malalim. Hindi ito kasing galing ni Mendez, kaya hindi ako matatapatan ng isang ito. Sabi nga sa sarili ni Chua at sa pag-atras niya ay bumigla siya ng pagtalikod at kasunod noon ay ang isang spin move crossover laban dito ang kanyang ipinakita sa marami. Ngunit sa paglampas niya kay Suarez ay bigla siyang napaseryoso nang salubungin siya ni Sanchez na nakangisi na nakatingin sa kanya. Huli ka nga! Bulalas ni Sanchez na natigilan na lang ng biglang harangan siya ni Chua. Wala na rin ang bola rito at pagtingin nga ni Sanchez sa iniwan niyang si Lazar ay dumiretso na ito sa basket at inatake ang depensa ng Kalapan City sa ilalim. Sina Tristra at Marky nga ay agad na humarang dito kaso bumigla ito ng hinto at talon palayo. Gamit nga ang kanang kamay ay bigla nitong ibinato ang bola papunta sa likuran ng dalawang humarang sa kanya. Nasambot iyon ni Yulo at dito na nga ito tumalon papunta sa basket. Idinakdak na naman ito ang bola at sa paglapag niya ay napangiti pa siya kasi parang kagaya lang din daw ang team na ito ng team na huli nilang nakalaban dito. 49-70 na naging score at napasilbato na nga lang ang referee ng isang substitution ang ginawa ng Kalapan City. Napangiti naman kaagad si Coach Melendres nang paupuin na ng kabilang team sina Suarez at Dizon kapalit ni na Mendez at Ibanez. Pasensya na, sabi na nga lang ni Martin kay Ricky na tinapik naman siya sa balikat. Si Carlo naman ay pasimpleng pinalo sa pet si Larry sa paglampas nito. Sa pagdating nga ni Dizon ay napatingin pa siya kay Baron na inaasahan niyang aasarin siya kaso hindi iyon nangyari. Si Carlo Ibanez nga ngayon ay magiging shooting guard at napaseryoso nga agad na makakatapat itong si Moreno. Kailangan nating maka-score kaya kailangan ko silang ibalik. Pero kailangan ireserba ko rin si Maki hanggat hindi pa pinaglalaro ng kalaban ang mga best players nila. Sabi pa nga ni Isaiah sa kanyang sarili na napatingin na lang kay Ricky. Game changer daw ito. At ito raw ang aasahan niyang babago ng momentum ng laban bago matapos ang unang half ng kanilang laro. Sumilbato na nga ang referee at pagkasambot ni Ricky sa pasa ni Marky ay agad naman siyang hinarangan ni Chua. Isang mahigpit na depensa kaagad ang ibinigay nito sa kanya at naging dahilan ito upang ibato kaagad ni Mendez ang bola kay Ibanez para tuluyang maitawid sa gitna ito. Si Moreno naman ay mabilis na nilapitan si Ibanez. Pagtingin naman ni Carlo rito ay mabilis niyang pinatalbog ang bola at gumalaw pa kanan. Ginamit nga niya ang kanyang kaliwang braso para iharang sa kanyang defender at sa bigla niyang paghinto ay doon nga rin siya bumalik. Tumalon siya ng mabilis at nagpakawala kaagad si Carlo ng isang jump shot.
Dito na nga tuluyang naka-score ang Calapan City. Si Ricky naman ay hinarangan kaagad si Chua kaso lumitaw sa tabi nito si Yulo at tumakas ito kaagad mula sa kanya. Agad nga ring ibinato ni Garcia ang bola sa kanilang point guard at nang makita ito ni Ricky ay agad niyang hinabol ito. Mabilis si Steve at sa pagdating ito sa side nila ay bigla siyang napatingin kay Mendez na ngayon ay katapat na raw niya muli. Pinatalbog niya ng marahan ng bola at nang lumipat ito ng kaliwa at kanan ay napaseryoso na naman si Ricky dahil sa dribbling nito. Kailangang hindi ako magmadali, sabi nga ni Ricky sa sarili at nang gumalaw na ang isang paa ni Chua ay doon siya mabilis na sumabay. Kaso bumigla ng marahang pagtalikod si Chua sa kanya at dito na naman napaisip si Ricky kung ano raw kaya ang isusunod nito. Parang kagaya raw kanina, akala niya ay aatake ito o papasa pero biglang nagpakawala ng jump shot. Kumaliwa ng marahan si Chua at si Ricky naman ay mabilis na iniharang ang kanyang braso kaso bumigla ng pagbalik ang kanyang katapat at sa kabilang direksyon ito lumihis na nagpaseryoso lalo sa binata. Nilampasan nga siya ni Chua at kasunod dito ay ang paglitaw ni Ibanez para sa help defense. Si Chua naman ay mabilis na ibinato ang bola kay Moreno kaso mabilis din ang response ng braso nang nasa harapan niya. Natapik ni Ibanez ang bola at dito na nga rin umabante si Mendez at hinabol iyon. Hindi rin naman nagpatalo si Moreno at hinabol din ito ang bola kaso mas mabilis si Ricky na agad na napatalbog iyon pagkakuha ng kanyang palad. Nahuli niya ang gagawin ko, sabi naman ni Chua sa sarili na mabilis na iniwan si Ibanez. Nilampasan nga niya si Mendez at napaseryoso ang mga manonood nang maabutan niya pa rin ito. Tuwang-tuwa tuloy lalo si Coach Melendres dahil sa performance ni Chua. Ito raw ang pinakamagaling na season nito at nakita niya ito noong una nilang game. Mas determinado raw lalo ito na hindi na matalo ngayon at ito raw ang magdadala sa kanila sa kampyonato ngayong taon. Paano naman nagkautang sa inyo ang tatay niya? Sa pagkakaalala ko ay siya ang pinakamagaling na player ng Visayas noong kabataan ninyo. Sa pagkakaalala ko nga ay magkasama kayo sa team. Sabi pa nga ni Coach Melendres sa kanyang boss na si Jack Silva. Tama ka Harvey, matagal kami nagkasama ng ama niya noon sa Cebu at nanalo kami noon ng 2 kampyonato sa Visayas League. Kaso hindi niya ginamit ng ayos ang kasikatang ibinigay sa kanya ng talento niya. Lumaki ang ulo niya at nahilig sa sugal. Sa babae hanggang sa nagising na lang siya na wala na siyang pera at baon na sa utang. Tinaguan pa niya ako hanggang isang araw bumalik siya at nagpakita. Doon na niya sa akin ipinakilala ang kanyang anak. Alam mo naman siguro na may pangarap ako na maging pinakamagaling na manlalaro ng basketball noon kaso hindi ako kagaya ni Miguel Chua. Wala akong talento, wala akong karisma. Mabuti na nga lang at mas naging successful ako sa negosyo ko rito sa Cebu. Dahil doon, nagkaroon ako ng chance na ipasa sa mga kabataan ng pangarap ko noon bilang basketballista. Kung ganoon, bakit hindi na lang ninyo hayaan ang anak niyang si Steve na matamasa ang tinamasa ng ama niya noon? Tanong nga ni Coach Melendres sa kanyang bossing na biglang napatingin sa malayo. Dahil gusto ko makabawi sa Miguel na iyan. Siya rin ang dahilan kung bakit nawala ang pinakamamahal kong babae. Sinulot niya sa akin ang hindi ko alam. Matapos kong pautangin siya ng malaki para lang hindi siya umalis sa team namin noon, iyon pa ang isang bagay na ginawa niya sa akin. Itinuring ko siyang kaibigan noon pero marahang napakuyom si Sir Jack Silva nang may maalala sa kanyang nakaraan. Pero tapos na rin naman iyon. Mahigit 20 years na rin naman ang pangyayaring iyon. At sayang din ang talent ni Steve Chua. Kagaya rin siya ng ama niya. Talentado sa loob ng court. Nagkausap na rin naman kami ni Miguel at sa oras na magkampiyon tayo ngayong taon ay papakawalan ko na ang anak niya sa team. Napaseryoso na nga lang si Coach Melendres nang maalala iyon. May maliit na bahagi sa kanya ang naaawa siya kay Steve. Pero wala raw siyang dapat maging emosyon sa mga players niya. Lalo pat, hindi lang naman ito ang magaling sa team niya. Kung mawawala si Steve sa team, may papalit na naman kagad sa kanya. Sabi na nga lang niya sa kanyang sarili na napatingin sa pinakabata niyang player na narito sa bench nila.
si Kian Hontiveros. Mahinang wika nga niya at pagkatapos noon ay napatingin na nga siyang muli sa loob ng court. Naabutan pa rin ako ni Chua, sabi nga ni Mendez sa sarili at bumigla siya ng hinto. Dito na nga rin niya tiningnan sa mata ang kanyang defender. Marahang kumalma si Mendez. Binigla niya ng balik ang dribble sa bola at pinatalbo gamit ang kanyang kanang kamay. Kasunod din noon ay ang paggalaw ng isa niyang paa at paglayo sa kanyang defender. Sunod nga nito ay ang pagpapatalbog niya sa bola papunta sa kanyang kaliwang kamay. Pinadaan niya ito sa kanyang likuran at sa pagsabay sa kanya ni Chua ay bumigla siya ng iwas at umabante ng mabilis. Hindi ka makakalusot sa akin, sabi nga ni Chua sa sarili, at ang mga manonood ay napalunok dahil napigilan nito ang fast break points na gagawin sana ni Mendez. Makikita ngang kompleto na muli ang mga players sa side ng kalaban at si Carlo ay mabilis na lumapit kay Ricky. Si Ricky ay ginamit din agad ang screen ni Ibanez at sa pag-iwan niya kay Chua ay dito na nga siya bumigla ng bilis papunta sa basket. Iniwanan nga niya si Moreno at tumalo na nga siya pagkakita sa ring. Sinabayan nga siya ni Jack Yulo at mula sa hindi kalayuan ay makikita naman ang mabilis na pagtingin ni Chua sa mga bakanteng kakampi ni Mendez. Kanino mo posibleng ipapasa ang bola? Mabilis niyang tanong sa sarili at si Mendez naman ay pinakawalan ng bola sa harapan ni Yulo. Hindi nito ipinasa ang bola at si Chua ay napaseryoso tuloy dahil doon. Hindi ko kayang mag-reverse layup. Kinulang ako sa pwersa, sabi nga ni Ricky sa sarili at sa paglapag niya ay siya ring pagkalampag ng bola sa basket. Sumablay ang kanyang floater shot at mula naman sa ilalim ng basket ay makikita si Agoncillo na kukuhanin ng rebound kaso naunahan siya ni Garcia. Ang taas tumalo ng isang ito, sabi nga ni Tristan, at sa paglapag niya ay agad niyang hinarangan si Garcia na naibato kaagad ang bola kay Chua na agad ding ibinato papunta sa tumatakbong si Moreno. Kaso na-intercept iyon ni Mendez at sa paglapag niya ay agad din siyang tumalon paharap sa basket. Isang tres ang kanyang pinakawalan at sa pag-arko nito ay napaseryoso na lang si Chua nang makita niyang tumingin ito sa kanya at ngumiti ng lumapag. Hinalit ng bola ang basket at nakikita pa nga ang pagkuyom ni Ricky sa kanyang shooting hand matapos iyon. Depensa na, hindi pa tapos ang laban, sigaw nga ni Ricky na ikinaseryoso ng mga manonood at ng mga manlalaro ng Team Cebu. Iniisip pa ba ninyo makakakamba kayo? Tanungan ni Coach Melendres sa sarili at sa pagsambot ni Chua sa bola ay siya naman paglitaw ni Mendez sa kanyang harapan. Kamunti ka na siyang maistila ng bola ni Mendez. Napaseryoso tuloy si Chua nang siya ay umatras at unti-unting may bagay na bumabagabag sa kanya nang hindi niya namamalayan. Kailangang may magawa kami hanggat hindi pa nakakabalik ang full lineup nila sa loob, sabi nga ni Ricky, at si Chua naman ay nabigla nang nasa tabi na rin niya si Ibanez. Isang double team trap defense ang ibinigay nila sa ace player ng Cebu at napakuyom na lang si Coach Isaiah nang makita ito. Maganda raw ang ginawang iyon ni Carlo. Umabante si Carlo at ito naman ang ginamit na pagkakataon ni Ricky para targetin ang bola mula sa palad ni Chua. Nasa maliit na espasyo na lang kasi ito dahil lang guhit na ng court ang sunod na aatrasan ni Steve sa oras na lumayo pa ito. Mabilis ngang hinawakan ni Steve ang bola at tumalon siya pa atras. Kasunod din noon ay ang pagbato niya sa bola sa may hita ni Mendez upang ito ay tumalbog doon at papunta pa rin sa kanilang possession. Binitawan nga ni Chua ang bola at nabigla na lang siya dahil bumigla ng iwas si Mendez. Kasunod din noon ay ang pagsalo ng isang palad nito roon at pagkatapos ay ibinato ni Ricky ang bola sa sahig ng court. Malakas ang ginawa niyang iyon at nang ang bola ay nasa ere na muli ay doon naman lumitaw si Ibanez. Tumalon ito at sinambot ang bola sa ere. Napaseryoso pa nga siya nang lumitaw si Yulo upang siya ay pigilan. Tingnan natin kung makakalusot ka sa akin. Bulalas nga ni Yulo sa kanyang sarili at nang iiwas ni Ibanez ang bola mula sa kanyang mga kamay ay doon naman bumigla ng masiwas ang isa niyang braso para tamaan pa rin ang bola mula sa reverse layup na bibitawan ng manlalarong ito. Maraming beses na akong ginagamitan ng teknik na ganyan at hindi sa akin uubra iyan.
Bulalas nga ni Yulo at si Carlo naman ay nagdilim ang paningin dahil na-block pa rin ng kalaban ng kanyang tira. Si Coach Melendres nga ay napasigaw sa tuwa nang makita ang defensive play na iyon ni Yulo. At si Coach Cervantes naman ay napakuyom dahil ang galing din daw ng manlalarong iyon. Big man pero mabilis pa rin kapag kailangan. Ang bola nga ay bumulusok pababa at dito na nga nabigla ang mga manlalaro ng Cebu dahil si Mendez ay biglang lumitaw at nasambot iyon. Nagdidilim ang paningin nito at kasunod nga nito ay ang paglitaw rin ni Steve Chua na mabilis na dumikit kay Ricky Mendez. Nagkatinginan pa nga ang dalawa at ang isang kamay ni Ricky ay naibato na kaagad ang bola sa tabi ni Chua. Isang malakas na pasa iyon na dumaan sa likuran ni Yulo at dumiretso ito sa kabilang corner 3 area na kung saan ay umalingaw-ngaw na lang ang pagsambot dito ni Markili na nagpakawala na nga agad ng tira bago pa man daw siya maabutan ng humabol na si Garcia. Ang pasang iyon ni Mendez ay nagpaseryoso sa mga manonood at nang maipasok pa nili ang tres niyang binitawan ay napakuyom na lang lalo si Coach Isaiah dahil ang ganda raw ng play na iyon ni Mendez. 49-25 nga ang naging score matapos iyon at si Coach Melendres ay napatawag na lang ng timeout dahil unti-unti raw kumakayap ang score ng kalaban. Makikita nga rin ang pagtayo ni na Wanabe at Magbanwa ng mga sandaling iyon na nagpaseryoso sa bench ng Calapan City. Pinapakabatayo ng kalaban. Sabi na nga lang ni Joseph Wanabe na inayos na ang kanyang jersey habang si Magbanwa naman ay marahang napangiti. Siguruhin na ninyo na mahigit 30 ang lamang natin sa first half. Sambit nga ni Coach Melendres na napatingin sandali sa bench ng Calapan kay Mendez. Hindi pa rin sumusuko ang player na iyon. Nakakagawa pa rin siya ng mga unexpected plays na hindi rin basta mahuli ni Steve. Sabi na nga lang ni Coach Melendres at sa pagpapatuloy ng laro ay agad na ipinasa ni Chua ang bola kay Wanabe na kasalukuyang nakatalikod kay Ibanez. Pagkasambot nga ni Wanabe sa bola ay bumigla siya ng pagkaliwa at kasunod noon ay ang bigla rin niyang pagtalon pabalik at pagangat sa ere. Isang mabilis na step back jumper ang pinakawalan niya sa harapan ng na-delay sa depensa na si Ibanez na nagpakuyom sa mga manonood dahil walang kasabit-sabit na pumasok ang bola sa basket na muli ring nagpaingay sa mga manonood na nakasuporta sa Cebu. Kuya Marky, biglang sigaw naman ni Mendez at nang makita ito ng mga players ng Cebu ay kumaripa sila ng takbo dahil ibinato nga nili ang bola rito. Sina Wanabe at Chua nga ay hinabol si Mendez at dito na nga napatayo ang mga manlalaro sa bench ng Calapan. Nasambot ni Ricky ang bola at sa pagpapatalbog niya nito ay siya rin paglampas sa kanya nang nakapahinga ng si Wanabe. Nagdilim ang paningin ni Mendez nang dumikit sa kanya ito. Kasabay rin noon ay ang pagsasalita rin nga ni Wanabe. Pinapahanga mo ako pero hindi mo kami matatalo na mag-isa. Winika ni Joseph at mula sa likuran ni Mendez ay sumundot na nga ang kamay ni Chua sa bola. Hindi ko natamaan. Sabi nga sa sarili ni Chua kaso nasira noon ang dribbling ni Ricky at ang bola ay nawala sa kanyang possession. Kasunod nga noon ay ang mabilis na paghabol ni Chua na napaseryoso ng isang manlalaro ng Calapan ang sumambot noon. Si Carlo Ibanez. Bumigla rin ang hinto si Rick at bumalik na ikinahabol ni Chua. Si Wanabe naman ay napangiti ng si Ibanez ay tumalon at sinabayan na nga niya ito. Masyado mong minamaliit ang team namin? Sabi nga ni Carlo at makikita nga ang pagngiti ni Wanabe. Maging pinakamagaling na basketballista ng bansa ang talunin ng team ni Abad ngayong season. Ito ang goal ko sa taong ito. Ilang buwan akong walang inatupag kundi ang mag-practice na mag-practice. Kaya imposibleng hindi ko magawa ang mga bagay na iyon. Sigaw nga ni Joseph Wanabe sa sarili at nang idakdak ni Ibanez ang bola ay agad niya itong pinigilan. Hindi mo ako kaya. Sambit ni Wanabe at ang mukha ni Carlo ay napaseryoso nang malakas na datingan ang nilikha ng ekspresyon ng manlalarong ito. Tumapo ng bola at paglapag nilang dalawa ay napaseryoso na lang si Coach Melendres nang si Mendez pa rin ang nakasambot noon. Si Chua naman ay mabilis na humarang kaso
ipinasa ni Mendez ng bola sa paparating na si Sanchez. Napaabante si Chua at dito na nga napaseryoso ang mga taga Cebu dahil isang fake pass ang ginawa ni Mendez na ngayon ay buong lakas na tumalon papunta sa basket na nagpatayo sa mga manonood. Idinakdak nga ni Mendez ang bola at doon na nga napamura ang commentator. Ang kabog sa dibdib ng karamihan ay lumakas at sa nasaksihan nilang iyon ay may kung anong bagay ang nagsabi sa kanila na i-cheer ang maliit na manlalarong iyon. Paglapag nga ni Mendez sa harapan ni Wanabia ay dahan-dahang napangisi si Ricky. Ang malakas na datingan ni Wanabia ay biglang nilamon ng datingan ng manlalarong may numero 3 sa likod ng jersey. Pagkatapos din noon ay naglakad na si Mendez palayo mula rito at ang mga kakampi niya ay napakuyom na lang dahil sa kabila ng lakas na pinaparamdam ng Cebu sa kanila ay may isang manlalaro pa rin talaga ang hindi natitinag sa bagay na iyon. Paanong nakadakdak ang 5'6" na ito? Naibulalas na nga lang ni Coach Melendres at ang rookie nilang si Gian Hontiveros ay dahan-dahang napatayo at napangiti sa nakita niya mula sa manlalarong iyon. Mula naman nga sa hotel ng Team Makati ay makikita ang mabilis na nagsilabasan ang mga players ng Blazers para magpunta sa Philippine Arena. Gusto raw nilang mapanood ng live ang laro sa pagkakataong ito. Gagawin mo ba ang imposible, Ricky Mendez? Bulalas na nga lang ni Nate Abad na napakuyom na lang dahil bilang isang basketball fan, napakalupit daw ng ginawang iyon ng player na iyon. Hindi na siya ang Ricky Mendez na nakalaban ko noon. Sabi pa nga niya sa kanyang sarili. Sina Mario nga at Paul ay napailing na lang dahil parang ngayon lang daw yata nila nakita si Abad na naging excited sa isang basketball game dito sa Maharlika League. Steve, ibigay mo sa akin si Mendez. Mahinang wika nga ni Joseph Wanabia kay Chua dahil bigla niyang naalala ang mga sinabi ni Ricky Mendez sa TV noong nakaraang mga buwan na tinawanan niya lang ng malakas. Isang switching nga ang naganap nang magbigay ng screen si Wanabia kay Chua. Ipinasa nga rin ni Chua ang bola kay Joseph na ngayon ay kasalukuyan ng hinaharangan ng kalmado at handang-handang si Mendez. Nakita ko na ang player na dapat kong maging katapat sa team ninyo. Sabi nga ni Joseph Wanabia at ang pagngiti niya ang nagbigay ng malakas na datingan dito na nilabanan naman ng nagmumula kay Mendez. Sugod. Mahinang wika ni Mendez at doon na nga umabante si Wanabia.